Alam nyo ba, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nangyayari sa dilim. Hindi ito nangyayari sa mga lugar na hindi mo kilala. Nangyayari ito mismo sa loob ng sarili mong pamamahay, sa sarili mong kwarto. At ang gumagawa ay ang mga taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay. Ang pangalan ko ay Jose Reyes. Isang simpleng manager lang sa Wilcon Depot, 64 na taong gulang. Sa loob ng 38 taon, inakala ko na masaya ang pamilya ko. Inakala kong mapalad ako sa aking asawa, kay Lorna, at sa aming nag-iisang anak na si Angela. Pero lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Isang araw, may narinig akong bulungan mula sa aming kusina, ang boses ng asawa ko at ang boses ng manugang ko, si Marco. Akala nila ay nasa trabaho pa ako. Kailan natin gagawin? Bulong ni Marco. Sumagot si Lorna, at ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay parang mga punyal na tumusok sa puso ko. Sinabi niya, "Huwag kang mag-alala, ang boring na matandang yon, wala siyang kaalam-alam." Akala niya, menopausal lang ako. Hindi niya alam na ang gamot na iniinom niya araw-araw ay ang unti-unting papatay sa kanya. Sandaling katahimikan, tanging maririnig ang mabigat na paghinga. Isang boring na matanda. Ako pala iyon, ang asawa niya sa loob ng 38 taon, ang ama ng kanyang anak, ang lalaking nagtrabaho ng husto para maibigay ang lahat sa kanila. Iyon lang pala ang tingin niya sa akin, isang sagabal. Isang bagay na kailangang alisin para makuha nila ang lahat. At ano ang lahat na iyon? Ang aking life insurance. 10 milyong piso. Tono ng boses ay nagiging malamig at determinado. Hindi ako kumibo. Hindi ako pumasok sa kusina para sumigaw. Hindi ako nagwala. Dahan-dahan at tahimik akong umatras. Bumalik ako sa aking sasakyan. Nagmaneho ako palayo. Habang nasa daan, hindi galit ang naramdaman ko. Hindi. Isang kakaibang lamig ang bumalot sa akin. Isang lamig na kasing tulis ng yelo. Akala nila, isa lang akong matandang madaling lokohin. Akala nila, ang mundo ko ay umiikot lang sa pagbebenta ng mga pako at semento. Iyon ang kanilang pinakamalaking pagkakamali. Dahil ang hindi nila alam ay sa loob ng 40 taon. Ang trabaho ko ay hindi lang magbenta. Ang trabaho ko ay mag-obserba, magplano, at magresolba ng mga problema. At sila, si Lorna at si Marco, sila na ngayon ang pinakamalaki kong problema. Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho tulad ng dati. Hinalikan ko pa si Lorna sa pisngi bago umalis. "Mag-ingat ka, mahal," sabi ko. Ngumiti siya. Isang ngiti na puno ng kasinungalingan. Sa Wilcon Depot, hindi ako pumunta sa aking opisina. Dumiretso ako sa Industrial Supplies Section. Sa pinakalikod na estante, doon nakatago ang mga gamit na para sa malalaking konstruksyon. Kumuha ako ng isang bagay na mukhang simple lang. Isang bagay na malinaw, walang amoy, at may kaparehong lapot ng gel na nakita ko sa drawer ng asawa ko. Ang gel na binili niya para sa kanila ni Marco. Pero ang bagay na hawak ko ay hindi pampadulas. Ito ay isang industrial superglue, ang pinakamatibay na uri ng pandikit. Ang uri na kapag dumikit sa balat ay mangangailangan ng operasyon para matanggal. Umupo ako sa aking opisina at tinitigan ang maliit na tubo sa aking kamay. Ito ang magiging sandata ko. Ginamit nila ang pagtatalik bilang sandata para sa kanilang kataksilan. Gagamitin ko rin ito para ibigay sa kanila ang parusang hinding-hindi nila malilimutan. Pero hindi lang pandikit ang kailangan ko. Kailangan ko ng entablado. Kailangan ko ng mga manonood. Kailangan kong makita ng buong mundo kung anong klaseng mga demonyo sila. Bumili ako ng isang maliit na Bluetooth speaker at isang extrang smoke detector. Sa loob ng ilang araw, binuo ko ang aking perpektong plano. Isang plano na magdadala ng mga bumbero, mga pulis, mga ambulansya at ang buong kapitbahayan mismo sa aming pintuan. At ang pinakamahalaga sa lahat, magdadala ito sa aming anak, kay Angela. Oo, masakit.
Masakit isipin na makikita ng sarili kong anak ang kanyang ina at asawa sa ganoong sitwasyon. Ngunit biktima rin si Angela. Karapatan niyang malaman na ang lalaking pinakasalan niya at ang inang nagpalaki sa kanya ay mga ahas na nagbabalak sirain ang aming pamilya. Dumating ang araw ng Martes, ang araw na palagi silang nagkikita. Tinawagan ko si Lorna. Malilate ako ng uwi, mahal. May inventory. Narinig ko ang tuwa sa kanyang boses. Nagabang ako sa aking sasakyan, 2 kanto ang layo. Nakita kong dumating ang pickup ni Marco. Pumasok siya sa aming bahay, ang bahay na ako ang nagpagawa. Naghintay ako ng 30 minuto. Pagkatapos, tahimik akong pumasok sa likod bahay, dahan-dahan. Bawat hakbang ay kalkulado. Umakyat ako sa aming kwarto. At doon, sa ibabaw ng kanyang mesa, nakita ko ang tubo ng pampadulas na handa na niyang gamitin. Kinuha ko ito. Pinalitan ko ng aking sariling bersyon. Ang tubo na puno ng pandikit. Itinago ko ang speaker sa likod ng aming aparador. Siniguro kong konektado ito sa aking telepono. Pagkatapos, bumalik ako sa aking sasakyan at naghintay. Naghintay ako sa sandaling magbabago ang lahat. At hindi nga nagtagal. Narinig ko ang mga unang sigaw mula sa loob ng bahay. Hindi sigaw ng pagnanasa, kundi sigaw ng takot. Teka! Hindi ako makagalaw, sigaw ni Marco. Ano? Anong nangyayari? Bakit tayo magkadikit? Sigaw naman ni Lorna, puno ng panik. Ngumiti ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, isang tunay na ngiti. At habang sila ay nagkakagulo sa loob, kinuha ko ang aking telepono. Sa isang pindot lang, umalingaw-ngaw ang nakabibinging tunog ng smoke alarm sa buong kabahayan. Sa isa pang pindot, nagsimulang marinig mula sa speaker ang mga peking sigaw ng tulong na ni-record ko. Tulong! Sunog! Tulungan niyo kami! Nakita ko ang mga kapitbahay na nagsilabasan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. May tumawag sa 911 at maya-maya pa, narinig ko na ang tunog na pinakahihintay ko. Ang mga sirena, papalapit. Nang papalapit, ang pagkakatuklas sa tubo ng pampadulas sa drawer ni Lorna ay parang isang maliit na lamat sa salamin. Sa una, halos hindi mo ito mapapansin. Ngunit, habang tinititigan mo, unti-unti itong lumalaki hanggang sa mabasag ang buong salamin at makita mo ang pangit na katotohanan sa likod nito. Ganoon ang naramdaman ko. Ang tiwala ko sa halos 40 taon naming pagsasama ay nabasag sa isang iglap. Pero hindi sapat ang isang tubo ng lube para hatulan siya. Kailangan ko ng patunay. Isang patunay na hindi ko kayang itanggi, isang patunay na magpapatunay na ang babaeng katabi kong natutulog gabi-gabi ay isa ng estranghero sa akin. Ang hinala ay parang lason. Dahan-dahan itong pinapatay ang iyong kaluluwa. Kailangan kong malaman ang totoo kahit gaano pa ito kasakit. Noong Lunes ng umaga, ginawa ko ang normal kong routine. Nagtimpla ako ng kape, nagbasa ng dyaryo. Hinalikan ko si Lorna sa pisngi bago umalis, tulad ng ginagawa ko sa loob ng 38 taon. Pero sa pagkakataong ito, walang init ang halik na iyon. Malamig. Parang humalik ako sa isang estatwa. Mag-ingat ka, sabi niya, habang ang mga mata ay nakatutok pa rin sa kanyang cellphone. Hindi man lang niya ako tiningnan. Habang nagmamaneho ako papuntang Wilcon Depot, hindi na ang mga presyo ng semento o bakal ang nasa isip ko. Ang nasa isip ko ay isang plano. Sa loob ng 20 taon bilang manager, natutunan ko ang kahalagahan ng ebidensya. Kailangan mong makita, kailangan mong marinig, bago ka humusga. Kaya sa oras ng tanghalian, imbes na kumain, nagmaneho ako papuntang SM North EDSA. Sa isang electronics store doon, bumili ako ng isang maliit na digital voice recorder. Napakaliit nito, kasing laki lang ng hinlalaki ko. Perpekto para itago. Pagdating ng hapon, tinawagan ko siya. Sinikap kong gawing normal ang boses ko na parang pagod sa trabaho. Mahal, sabi ko, may late ako ng uwi. Kailangan naming mag-inventory sa garden center. Narinig ko ang isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay ang kanyang sagot. Sige, sabi niya. At sa simpleng salitang iyon, narinig ko ang hindi niya sinabi. Narinig ko ang ginhawa, ang tuwa,
Para bang binigyan ko siya ng isang magandang balita. Mag-iinit na lang ako ng tirang pagkain, dagdag niya. Huwag mo na akong hintayin. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ko. Huwag mo na akong hintayin. 5:30 ng hapon, imbes na umuwi, pumarada ako 3 kanto ang layo sa aming bahay. Naglakad ako sa mga pamilyar na kalye, pero ngayon parang lahat ay iba. Ang mga bahay ay parang may mga matang nakatingin sa akin. Ang mga asong tumatahol ay parang may ibinubulong. Dahan-dahan akong pumasok sa aming bahay gamit ang susi sa likod bahay. Tahimik, ang tanging maririnig ko ay ang tibok ng sarili kong puso. At pagkatapos, narinig ko ang tunog ng shower mula sa itaas. Naliligo si Lorna, naghahanda. Pero para kanino, mabilis akong kumilos. Ang aming bookshelf sa sala, puno ng mga lumang photo album na hindi na namin binubuklat. Mga alaala ng masayang nakaraan na ngayon ay parang isang panaginip na lang. Sa pagitan ng album ng aming kasal at ng binyag ni Angela, doon ko isiniksik ang maliit na recorder. Perpekto. Hindi ito makikita. Nanginginig ang mga kamay ko habang inaayos ito. Hindi ko kailanman inisip na darating ang araw na maniniktik ako sa sarili kong asawa, sa sarili kong pamamahay. Pero ang pagdududa ay mas masakit pa sa katotohanan. Huminto ang tunog ng shower. Mabilis akong pumunta sa kusina at kumuha ng isang basong tubig para mayroon akong dahilan kung bakit ako naroon. Maya-maya pa, bumaba siya. At sa sandaling iyon, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Napakaganda niya. Ang ganda niya sa paraang hindi ko na nakita sa loob ng maraming taon. Naka-makeup, nakaayos ang buhok. Suot niya ang isang bestida na binili ko para sa kanya noong aming anibersaryo. Isang bestida na hindi niya kailanman isinuot. Ngayon, isinuot niya ito. Pero hindi para sa akin. Ang ganda mo, sabi ko, at sinubukan kong itago ang pait sa aking boses. May pupuntahan ka ba? Namula ang kanyang mga pisngi. Isang pamumula na hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa kasinungalingan. Wala naman, sabi niya. Kakain lang kami ng mga kaibigan ko sa labas. Pag alis ko, hindi ako dumiretso sa trabaho. Naghintay ako sa dulo ng aming kalye sa isang madilim na lugar kung saan hindi ako makikita. Wala pang 10 minuto, isang puting pickup ang lumiko sa aming kanto. Alam na alam ko ang sasakyang iyon, ang sasakyan ni Marco, ang asawa ng aming anak. Pumarada siya sa tapat ng aming bahay. Bumaba siya at kumatok sa aming pinto. Bumukas ang pinto kaagad na parang nag-aabang si Lorna sa likod nito. Pumasok siya at sumara ang pinto. Umupo ako sa aking sasakyan sa loob ng 1 oras. Nakatingin lang sa sarado nilang mga bintana at iniisip ang maliit na recorder na nakatago sa loob. Bukas, malalaman ko ang lahat. Kinagabihan, pagkatapos ng aking overtime, dumiretso ako sa parking lot ng Wilcon Depot. Kinuha ko ang recorder mula sa aking bulsa. Nakasulat sa maliit na screen, 2 oras at 37 minuto. 2 oras at 37 minuto ng katotohanan. Huminga ako ng malalim, isinuot ko ang earphones at pinindot ang play. Sa una, katahimikan lang. Pagkatapos, narinig ko ang pagbukas ng aming pinto at ang boses ni Lorna malambing at puno ng pananabik. Akala ko hindi ka na darating. At sumagot si Marco, "Sorry, mahal. Tinapos ko lang ang isang trabaho sa Pasig. Grabe ang traffic. Mahal." Tinawag niyang mahal ang asawa ko, parang may pumilipit sa aking sikmura. Pinabilis ko ang kanilang mga walang kwentang usapan, ang kanilang mga tawanan, hanggang sa narinig ko ang isang bagay na nagpatigil sa paghinga ko, ang seryosong boses ni Marco. "So, tinawagan mo na ba ang insurance company?" Nanlamig ang buo kong katawan. "Anong insurance company? Bakit?" At sumagot si Lorna, "Oo, sigurado, 10 milyon piso ang policy at ako lang ang beneficiary. 10 milyong piso. Iyon pala ang halaga ng buhay ko. Mabuti," sabi ni Marco. "Sigurado kang wala siyang hinala?" "Si Jose?" Tumawa si Lorna. Isang tawang nakakainsulto. Wala siyang alam. Akala niya menopausal lang ako.
Wala siyang kaalam-alam tungkol sa gamot niya sa high blood. Pinindot ko ang pause. Nanginginig ang aking mga kamay. Gamot sa high blood? Pero wala akong high blood. Pinindot ko ulit ang play. Ang mga tableta na nakuha ko sa kakilala ko sa botika ay kamukhang kamukha ng dati niyang gamot, pagpapatuloy ni Marco, pero dahan-dahan nitong papataasin ang blood pressure niya. Magmumukha itong natural na atake sa puso. Diyos ko, hindi lang nila ako niloloko. Plano nilang patayin ako. Gaano katagal? Tanong ni Lorna. Siguro 3, 4 na buwan, sabi ni Marco. Sa edad niya at stress level, walang maghihinala. Lalo na kapag sinimulan mo nang dagdagan ng asin ang pagkain niya. Hindi ko na kinaya. Pakiramdam ko ay masusuka ako. Tinanggal ko ang earphones. Sila ay mga halimaw. 10 million piso? Narinig kong sabi ni Lorna sa recording na parang nangangarap. Pwede tayong magtago sa Palawan? Bilhin natin yung maliit na bahay sa tabi ng dagat. At ang huling mga salita na narinig ko bago ko patayin ang recorder, ang mga salitang tumatak sa aking kaluluwa. Si Angela? Masyado siyang abala sa trabaho niya. Saka gusto ka niya. Akala niya mabuti ka para sa akin pagkatapos ng maraming taon kasama ang boring na si Jose. Boring na si Jose. Ako iyon. Ang lalaking minaliit nila. Ang lalaking akala nila ay madali lang patayin. Nagkamali sila. Dahil sa gabing iyon, ang boring na si Jose ay namatay. At ang ipinanganak ay isang taong gagawin ang lahat para sa hustisya. Gusto nilang maglaro? Sige, pero sa larong ito, ako ang magtatakda ng mga patakaran. Matapos ang gabing iyon sa parking lot, nagbago ang lahat sa loob ko. Ang sakit ng pagtataksil ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang kanilang plano ay hindi na lamang tungkol sa pagnanakaw ng pera. Ito ay isang plano upang kunin ang aking buhay. Hindi na ako maaaring maging biktima lamang na naghihintay sa kanyang katapusan. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong malaman kung sino talaga ang kalaban ko. Si Lorna, kilala ko siya sa loob ng halos 40 taon o iyon ang akala ko. Pero si Marco, sino ba talaga siya? Sino ba talaga ang lalaking ito na pinagkatiwalaan ng aming anak, ang lalaking tinanggap ko sa aming pamilya? Ang lalaking ngayon ay nagpaplanong patayin ako. Kinaumagahan, tumawag ako sa trabaho at nagsabing may sakit ako. Isang kasinungalingan pero para sa isang mabuting dahilan. Ang misyon ko sa araw na iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang inventory sa Wilcon Depot. Dumiretso ako sa tapat ng apartment na tinitirhan ni Marco. Isang simpleng apartment lang. Hindi mo aakalaing ang nakatira doon ay may malalaking pangarap na magtago sa Palawan. Naghintay ako at hindi nga nagtagal. Lumabas siya, suot ang kanyang uniforme sa landscaping at sumakay sa kanyang puting pickup. Sinundan ko siya, 3 sasakyan ang pagitan namin para hindi niya ako mapansin. Ang una niyang hinto ay hindi isang bahay na kailangan ng landscaping. Huminto siya sa isang Pure Gold supermarket. Pumasok siya at pagkatapos ng 20 minuto, lumabas siyang may dalang isang maliit na paper bag. Parang namili lang para sa almusal. Pero ang susunod niyang destinasyon, iyon ang nagpakumpirma sa aking mga hinala. Nagmaneho siya papunta sa isang mamahaling subdivision sa Quezon City. Isang lugar na puno ng malalaking bahay na may magagandang hardin. Huminto siya sa tapat ng isang bahay na may estilong Mediteraneo. Mula sa malayo, gamit ang isang pares ng binocular na luma na pero mapagkakatiwalaan, pinanood ko siya. Kumatok siya sa pinto. At ang nagbukas ay isang babae. Mas matanda. Siguro nasa mga 60 anyos na. Mayaman, base sa kanyang suot at sa laki ng kanyang bahay. At ang sumunod na nangyari, iyon ang nagpatigil sa paghinga ko. Niyakap ng babae si Marco. Pero hindi ito isang simpleng yakap ng isang kliyente. Mahigpit, matagal. Ang kamay ng babae ay nanatili sa dibdib ni Marco. At sa sandaling iyon, nakilala ko siya. Siya si Aling Elena Rodriguez, ang aming kapitbahay. Nakatira 3 bahay lang ang layo sa amin. Si Aling Elena, isang biyuda na palagi naming binabati tuwing umaga. Isang mabait na matanda na madalas magbigay sa amin ng mga prutas mula sa kanyang hardin. Siya at si Marco,
Dinala ni Marco ang paper bag sa loob at hindi na lumabas sa loob ng mahigit 1 oras. 1 oras. Ano ang ginagawa ng isang landscaper sa loob ng 1 oras sa bahay ng isang kliyente? Nang sa wakas ay lumabas siya, gusot ang kanyang buhok at damit. At si Aling Elena, nakatayo siya sa pintuan, nakasuot ng isang mamahaling seda na roba, at kumakaway kay Marco na may ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting pamilyar sa akin, isang ngiting parang nangangarap, ang parehong ngiti na nakikita ko kay Lorna kapag kausap niya si Marco. Sa sandaling iyon, parang may bumagsak sa aking sikmura. Hindi lang pala ang asawa ko, sinundan ko pa rin siya. Ang susunod niyang hinto ay isang mamahaling kondominium sa Rockwell. Doon, isa na namang babae ang sumalubong sa kanya. Mas bata ng kaunti kay Aling Elena, pero halatang mayaman din. Ang paraan ng pagbati niya kay Marco, puno ng paglalambing. Pagkatapos doon, pumunta pa siya sa isang village sa Pasig. Parehong eksena, isang matandang babae, isang mainit na pagtanggap, at isang mahabang pananatili sa loob. Parang pinapanood ko ang isang pelikula. Isang nakakadiring pelikula kung saan ang bida ay ang sarili kong manugang at ang mga biktima ay mga babaeng nasa edad na ng aking asawa o mas matanda pa. Parang mga piraso ng isang puzzle na unti-unting nabubuo sa aking isipan. Si Marco Martinez ay hindi lang isang taksil na manugang. Siya ay isang profesional na manloloko. Isang ahas na ang tanging alam ay manuklaw ng mga babaeng malungkot at may pera. At si Lorna, ang asawa ko, hindi pala siya espesyal sa kanya. Isa lang pala siya sa mga koleksyon niya. Isa lang siyang numero. Ngunit may pagkakaiba si Lorna. Si Lorna ay may asawa. Isang asawa na may 10 milyong pisong life insurance. Isang asawa na madaling patayin at pagmukhaing natural ang pagkamatay. Si Lorna ang kanyang pinakamalaking isda, ang kanyang jackpot. Kinahapunan, hindi na ako nakatiis. Kailangan kong kumpirmahin. Nagmaneho ako pabalik sa aming subdibisyon at huminto sa tapat ng bahay ni Aling Elena. Nanginginig ang aking mga kamay habang kumakatok ako sa kanyang pinto. Bumukas ito at nandoon siya, suot pa rin ang kanyang seda na roba, namumula pa rin ang kanyang mga pisngi. "Jose," sabi niya, nagulat. "Anong sadya mo?" Huminga ako ng malalim. "Elena, kailangan kong magtanong. May relasyon ba kayo ni Marco Martinez?" Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Napalitan ito ng pamumutla, pagkatapos ay galit. "Anong ibig mong sabihin? Nakita ko siya dito kaninang umaga, Elena," sabi ko. "Si Marco ay asawa ng anak ko at may relasyon din sila ng asawa ko. Hindi lang ikaw." Sa mga salitang iyon, parang nawalan siya ng lakas. Napahawak siya sa pinto. "Imposible," bulong niya. "Mahal ako ni Marco. Iiwanan niya raw ang asawa niya." Ang mga salitang iyon, sigurado akong narinig na rin ni Lorna. At ng iba pa, "Nanghingi ba siya sa iyo ng pera, Elena?" Ang itsura sa kanyang mukha ang nagsabi sa akin ng lahat. Doon mismo, sa kanyang pintuan, bumuhos ang kanyang mga luha. Umiyak siya na parang isang batang nawawala. At sa gitna ng kanyang mga hikbi, ikinuwento niya ang lahat. Sabi niya, hirap ang negosyo niya sa landscaping, sabi niya. Binigyan ko siya ng 500,000 piso sa loob ng 6 na buwan, pambili raw ng gamit, pambayad sa truck, 500,000 piso. Ang perang pinag-ipunan niya. "Paano ang testamento mo, Elena?" tanong ko. Yumuko siya, puno ng hiya. Tinulungan niya akong i-update ito noong nakaraang buwan. Ginawa niya ang sarili niya na beneficiary ng 1,000,000 piso. Diyos ko! Hindi lang pala pagnanakaw ang ginagawa ni Marco. Hinihintay niyang mamatay ang kanyang mga biktima para makuha ang kanilang mana. Sa sumunod na 2 araw, tinawagan ko ang mga pangalan na narinig ko mula kay Aling Elena, si Mrs. Margaret Chua ng Rockwell. Mahigit 5,000,000 piso ang nakuha sa kanya ni Marco. Si Mrs. Patricia Williams ng Pasig, 8 buwan na palang binabayaran ang upa ni Marco sa apartment nito. At si Mrs. Linda Foster, binilhan niya si Marco ng bagong pickup bilang regalo sa kanilang engagement. Bawat isa sa kanila ay may parehong kwento. Bawat isa sa kanila ay inakalang sila lang ang nag-iisang babae sa buhay ni Marco. Bawat isa sa kanila ay biktima. Sa sandaling iyon, ang galit ko kay Lorna
ay hindi nawala. Ngunit nadagdagan ito ng isang bagong damdamin, isang responsibilidad. Hindi na ito tungkol lang sa aking paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng hustisya para sa lahat ng mga babaeng ito na niloko ng isang demonyo. Tinarget ni Marco ang mga matatandang babae na akala niya ay mahina, ngunit nagkamali siya ng target. Tinarget niya ang asawa ng maling tao. Ginamit niya ang pagtatalik bilang sandata. Sige, gagamitin ko rin ang pagtatalik para sirain siya. Para ipakita sa buong mundo kung sino talaga siya. Akala nila makakatakas sila papuntang Palawan. Akala nila magpapakasaya sila sa aking pera. Pareho silang nagkakamali. Dahil ang boring na si Jose ay may inihandang isang laro. Isang laro na siguradong hindi nila magugustuhan. Kinagabihan, pagkatapos kong malaman ang lahat, ang buong lawak ng panloloko ni Marco, umupo ako sa aking maliit na garahe. Ang lugar na ito ang aking santuwaryo. Dito ako nag-aayos ng mga sirang gamit, gumagawa ng mga maliit na proyekto. Napapaligiran ako ng mga pamilyar na bagay. Mga martilyo, lagari, mga lata ng pintura, mga simpleng gamit para sa isang simpleng tao. Pero sa gabing iyon, ang mga simpleng gamit na ito ay parang mga sandata sa aking mga mata. At ang aking isip, na dati abala sa pag-iisip kung paano ayusin ang isang tumutulong gripo, ay abala ngayon sa pagbuo ng isang perpektong bitag. Isang bitag na hindi lang huhuli, kundi dudurog sa 2 taong sumira sa aking buhay. Ang galit ko ay parang isang apoy na nagliliyab sa loob ko. Pero sa ibabaw nito ay isang malamig at matigas na yelo ng determinasyon. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Hindi ako pwedeng magkamali. Kailangan kong maging mas matalino kaysa sa kanila, mas tuso, mas walang awa. Ginamit nila ang aking tiwala laban sa akin. Gagamitin ko ang kanilang pagnanasa laban sa kanila. Ang sentro ng aking plano ay simple, ngunit malupit. Sila ay nagtatago sa dilim, sa loob ng aming pamamahay, sa aking sariling kama. Ilalabas ko sila sa liwanag ng araw, sa harap ng lahat ng aming mga kapitbahay. At ang sandata ko, isang bagay na kinuha ko mula mismo sa aking pinagtatrabahuhan. Isang bagay na araw-araw kong nakikita ngunit hindi pinapansin. Industrial superglue. Ang uri na ginagamit para pagdikitin ang bakal sa semento, ang uri na may babala sa etiketa. Skin contact requires immediate medical attention. Perpekto. Ito ang magiging simbolo ng kanilang pagtataksil. Gusto nilang maging isa? Sige. Pagbibigyan ko sila. Gagawin ko silang literal na magkadikit sa paraang kahiya-hiya at masakit. Ngunit ang pandikit ay simula pa lang. Ang pagpaparusa ay hindi dapat pribado. Dapat itong isang palabas. Isang malaking palabas. Kailangan ko ng mga manonood. At paano ka makakakuha ng mga manonood sa isang tahimik na subdivision? Simple lang. Lilikha ka ng isang emergency. At doon pumasok ang ikalawang bahagi ng aking plano, isang smoke alarm, pero hindi isang ordinaryong smoke alarm. Isang smoke alarm na kontrolado ko. Isang alarm na kaya kong patunugin kahit nasa malayo ako. Kapag tumunog iyon, darating ang mga bumbero. At kapag may narinig silang mga sigaw mula sa loob, sisirain nila ang pinto para magligtas ng buhay. Ang mga sigaw? Siyempre, peke lang. Mula sa isang maliit na Bluetooth speaker na itatago ko sa aming sala. Mga sigaw ng tulong na i-download ko mula sa internet. At habang binubuo ko ang plano sa aking isip, isang masakit na katotohanan ang tumama sa akin. Ang anak ko, si Angela. Siya ay isang paramedic supervisor. Kapag may emergency sa aming lugar, malaki ang tsansa na siya ang isa sa mga unang re-responde. Napahinto ako. Kaya ko bang gawin ito sa kanya? Kaya ko bang hayaan siyang makita ang kanyang ina at ang kanyang asawa sa ganoong kalagayan? Ang sakit na idudulot nito sa kanya ay parang isang kutsilyong tumusok sa aking puso. Ngunit pagkatapos, naisip ko ang kanyang mga mata. Ang mga matang puno ng pagmamahal at tiwala para kay Marco. Ang mga matang walang kaalam-alam
na ang lalaking pinakasalan niya ay isang demonyo. Si Angela ay biktima rin. Mas malaki pa siyang biktima kaysa sa akin. Karapatan niyang malaman ang katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit. Ang katotohanan ay mas mabuti kaysa sa isang buhay na puno ng kasinungalingan. Minsan, kailangan mong putulin ang isang bahagi ng katawan na may cancer para mailigtas ang buong katawan. At si Marco ay isang cancer sa aming pamilya. Buong weekend, abala ako sa pagkuha ng lahat ng aking kailangan. Ang super glue mula sa bodega ng Wilcon Depot, ang speaker at mga electronic parts para sa remote trigger mula sa isang tindahan sa Raon. Bawat piraso ng aking plano ay maingat kong pinag-aralan at sinubukan. Sa aking garahe, sinubukan kong patunugin ang smoke alarm gamit ang remote. Ang tunog ay nakabibingi. Perpekto. Sinubukan ko ang speaker. Ang mga sigaw ay parang totoo, nakakatakot. At ang tubo ng superglue, maingat kong inilipat ang laman nito sa isang walang laman na tubo ng pampadulas na kamukhang kamukha ng ginagamit ni Lorna. Walang sino man ang makakapansin sa pagkakaiba. Noong Lunes ng umaga, pumasok ako sa trabaho. Ngunit ang aking isip ay wala sa mga benta. Nasa plano ko. Noong hapon, habang wala si Lorna, umuwi ako saglit. Nag-install ako ng pangalawang smoke detector sa aming sala. Mukha itong normal, ngunit ito ang peke. Ito ang konektado sa aking remote. Ang lahat ay nakahanda na. Ang kailangan ko na lang ay ang tamang oras. At alam ko kung kailan iyon. Tuwing Martes. Ang Martes ay araw nila. Ang araw kung kailan ako laging overtime. Ang araw kung kailan ang aming bahay ay nagiging pugad ng kanilang kataksilan. Bukas ay Martes. Bukas, ang kanilang nakasanayan, ang kanilang routine, ay magiging kanilang bitag. Kinagabihan, habang nakahiga ako sa kama sa tabi ni Lorna, hindi ako makatulog. Pinagmasdan ko siya habang natutulog siya ng mahimbing. Ang kanyang mukha ay payapa, parang isang anghel. Ngunit alam ko na ngayon na sa likod ng maamong mukha na iyon ay nagtatago ang isang halimaw. Isang halimaw na handang pumatay para sa pera. Walang pagsisisi, walang takot, pero bukas mararamdaman niya ang takot at ang kahihiyan at ang sakit. Inensayo ko sa aking isip ang bawat hakbang. Hintayin si Marco. Bigyan sila ng sapat na oras, 30 minuto. Pagkatapos, pindutin ang buton. Isang pindot lang, at magsisimula na ang palabas. Ang palabas na magpapabagsak sa kanilang mundo. At habang iniisip ko iyon, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Ito ay hindi na lang paghihiganti. Ito ay hustisya. Dumating ang araw ng Martes na parang isang normal na araw lang. Sumikat ang araw, nag-almusal kami. Nagpaalam ako kay Lorna. Pero sa loob-loob ko, alam kong ang araw na ito ay magiging katapusan ng lahat. Katapusan ng aming pagsasama. Katapusan ng kanilang mga kasinungalingan. At simula ng kanilang kapahamakan. Bago ako umalis, tinawagan ko siya muli mula sa opisina. Mahal, sabi ko. Mukhang gagabihin na naman ako ng uwi. Buong inventory ng garden center ang kailangan naming tapusin. Narinig ko ang pamilyar na tunog sa kanyang boses. Ang tunog ng tuwa na sinusubukan niyang itago. Ayos lang, sabi niya. Huwag kang mag-alala sa akin. Mag-iingat ka. Ang kanyang mga salita, puno ng pagkukunwari. 3:00 ng hapon, umalis ako sa trabaho. Pero hindi ako umuwi. Pumarada ako sa aking lihim na pwesto. 2 kanto ang layo sa aming bahay, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Mula doon, kitang-kita ko ang aming kalye. Naghintay ako. Bawat minuto ay parang isang oras. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas sa aking dibdib. Paano kung hindi siya dumating? Paano kung nagbago ang kanilang plano? Ngunit 3:15, eksakto sa oras, lumitaw ang kanyang puting pickup sa dulo ng kalsada. Si Marco. Dumating siya na parang isang hari na uuwi sa kanyang palasyo. Pumarada siya sa tapat ng aming bahay. Bumaba siya, may dalang isang maliit na paper bag, siguro ay alak o pagkain. At buong kumpiyansang naglakad papunta sa aming pinto. Kumatok siya, at sa isang iglap, bumukas ito.
Pumasok siya at sumara ang pinto. Nagsimula na. Binigyan ko sila ng 30 minuto. 30 minuto para maging komportable. 30 minuto para isipin na ligtas sila. 30 minuto para sa kanilang huling sandali ng kaligayahan. Habang naghihintay, ang isip ko ay puno ng mga alaala. Ang araw na ikinasal kami ni Lorna. Ang araw na isinilang si Angela. Ang araw na ipinagkatiwala namin si Angela kay Marco. Lahat ng masasayang alaala ngayon ay nabahiran na ng lason ng kanilang pagtataksil. Pagkatapos ng 30 minuto, bumaba ako sa aking sasakyan. Ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang aking puso ay kalmado na. Oras na, dahan-dahan, at walang ingay. Akong naglakad papunta sa likod ng aming bahay. Ang aming bakuran na dati ilugar ng aming mga masasayang salo-salo, ngayon ay daan patungo sa aking paghihiganti. Ginamit ko ang aking spare key at pumasok sa pinto ng kusina. Bawat kaluskos ng sahig ay parang isang sigaw sa katahimikan. Ngunit mula sa itaas, narinig ko ang kanilang mga tawanan. Malakas, walang pakialam. Hindi nila ako maririnig. Umakyat ako sa hagdanan. Bawat hakbang ay maingat. Huminto ako sa tapat ng pinto ng aming kwarto. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Sumilip ako. Hindi sila nandoon. Nasa banyo sila. Narinig ko ang tunog ng tubig. Oras na para kumilos. Pumasok ako sa kwarto. Ang kwarto kung saan kami natulog ni Lorna sa loob ng maraming taon. Ang hangin ay puno ng amoy ng kanyang pabango. Ang pabangong hindi na niya ginagamit para sa akin. Sa ibabaw ng kanyang dresser, nakita ko ang aking target. Ang tubo ng pampadulas. Kinuha ko ito. At mula sa aking bulsa, kinuha ko ang tubo na inihanda ko. Ang tubo na puno ng industrial super glue. Sa banyo, tahimik kong itinapon ang laman ng orihinal na tubo sa inidoro. At pinuno ko ito ng laman ng aking tubo. Ang pagkakahalili ay perpekto. Parehong kulay, parehong lapot, parehong pakete. Ibinalik ko ito sa eksaktong lugar kung saan ko ito nakita. Ang bomba ay nakatanim na. Sunod, ang speaker. Dinala ko ito sa sala at maingat na inilagay sa likod ng aming lumang aparador. Itinago ko ito sa likod ng mga lumang dyaryo. Sinubukan ko ang koneksyon sa aking cellphone. Malakas ang signal. Panghuli, tiningnan ko ang smoke detector sa kisame. Ang maliit na pulang ilaw nito ay kumikislap ng normal. Walang sinuman ang mag-aakala na ito ay isang peking alarma, isang alarma na naghihintay lang sa aking utos. Lahat ay nasa lugar na. Bumalik ako sa kusina. Bago ako lumabas, kumuha ako ng isang mansanas. Para kung sakaling may makakita sa akin, masasabi kong bumalik lang ako para kumuha ng merienda. Lumabas ako ng kasing tahimik ng aking pagpasok. Bumalik ako sa aking sasakyan. Umupo ako sa driver's seat at naghintay. Ang pinakamahirap na parte, ang paghihintay. Pinanood ko ang aming bahay. Ang mga bintana ay sarado. Ang mga kurtina ay nakasara. Sa labas, ang lahat ay normal. Nagdidilig ng halaman si Aling Elena. May mga batang nagbibisikleta sa kalye. Walang sino man ang nakakaalam na sa loob ng bahay na iyon, isang drama ang malapit ng magsimula. Isang drama na magiging usap-usapan sa aming lugar sa loob ng maraming taon. Narinig ko ang paghinto ng tunog ng tubig mula sa banyo. Narinig ko ang mahinang tunog ng musika, romantikong musika, at pagkatapos, katahimikan. Ang katahimikan bago ang bagyo, hawak ko ang aking cellphone. Ang aking daliri ay nakapatong sa button na magsisimula ng lahat. Naghintay pa ako ng ilang minuto. Hayaan silang magsimula. Hayaan silang mahulog sa kanilang sariling bitag. Akala ni Marco ay matalino siya. Akala ni Lorna ay tuso siya. Pareho silang walang ideya na ang boring na si Jose ay magtuturo sa kanila ng isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Ang mga ngaso ay malapit ng maging biktima at ang bitag ay nakahanda na. Ngayon, ang kailangan ko na lang gawin ay maghintay. Habang nakaupo ako sa loob ng aking sasakyan, ang tahimik na hapon sa aming subdivision ay parang isang entablado na naghihintay sa pagsisimula ng isang dula. Ang mga puno ay hindi gumagalaw. Ang hangin ay tahimik. Bawat segundo na lumilipas ay nagpapatindi sa tensyon sa loob ko.
Ang cellphone sa aking kamay ay parang isang detonator ng bomba. Isang maling pindot lang at sasabog ang lahat. Pinanood ko ang orasan sa dashboard. Alas 5:15. Narinig ko ang mahinang pagbukas ng drawer mula sa bintana ng aming kwarto na bahagyang nakaawang. Ito na. Ito na ang sandaling pinakahihintay ko. Narinig ko ang malanding boses ni Lorna kahit malayo. May espesyal ako para sa atin, sabi niya. Isang bagay na espesyal, kung alam lang niya kung gaano ka-espesyal ang inihanda ko para sa kanila. Empre, sagot ni Marco, lagi mo talagang naiisip lahat. Ang kanilang mga boses, puno ng pagnanasa at kasakiman. Wala silang kamalay-malay. Lumipas ang ilang minuto na parang walang katapusan. Ang tanging naririnig ko ay mga mahihinang bulungan at mga kaluskos. Mga tunog na dapat sana ay para sa mag-asawa. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga tunog ng kataksilan. Mga tunog ng dalawang taong nagpaplanong patayin ako. Pagkatapos, eksakto alas 5:23, nagbago ang lahat. Ang mahihinang bulungan ay napalitan ng isang biglaang katahimikan. At pagkatapos, ang boses ni Marco, hindi na malambing, puno na ng pagtataka at kaunting takot. Teka, sabi niya, may mali. Narinig ko ang pagkalito sa boses ni Lorna. Anong ibig mong sabihin? Ang boses ni Marco ay nagsimulang maging tensyonado. Hindi ito tama. Hindi tayo makawala. Ang mga salitang iyon, hindi tayo makawala, ay parang musika sa aking pandinig. Hindi makawala? Ulit ni Lorna. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng tumaas. Anong sinasabi mo? At doon na nagsimula ang gulo. Ang ibig kong sabihin, literal tayong magkadikit. Anong laman ng tubong yon? Ang boses ni Marco ay isa ng sigaw. Pampadulas lang yon. Sigaw pabalik ni Lorna. Ang kanyang boses ay puno na ng panik. Yung lagi kong ginagamit. Narinig ko ang mga tunog ng pagpupumiglas. Ang kanilang mga boses ay nagiging mas malakas, mas desperado. Mula sa pagkalito, naging takot, at ngayon ay lubos na panik. Ang industrial superglue ay ginagawa ang trabaho nito ng perpekto. Gumagawa ito ng isang buklod na hindi kayang sirain ng kanilang lakas. Gawan mo ng paraan, sigaw ni Lorna. Ang kanyang boses ay basag na. Sinusubukan ko, sigaw ni Marco. Pero sa bawat galaw ko, lalong sumasakit. Hindi ito pwede. Hindi ito pwedeng mangyari. Ang kanilang panik, ang kanilang takot, ito ang simula pa lang ng kanilang parusa. Sila, na napakakalmado habang pinaplano ang aking pagkamatay, ngayon ay nakakaramdam na ng kawalan ng pag-asa. Ngunit ang kanilang tunay na kahihiyan ay hindi pa nagsisimula. Kinuha ko ang aking cellphone. Hinanap ko ang app na kumokontrol sa aking mga device. Oras na para ipakilala sa buong kapitbahayan ang tunay na Marco Martinez at Lorna Reyes. Pinindot ko ang unang button. Kaagad, ang nakabibinging tunog ng smoke alarm ay sumabog mula sa aming bahay. Ang matinis na alarma ay parang isang kutsilyong humiwa sa katahimikan ng hapon. Umalingaw-ngaw ito sa bawat bahay. Nakita kong nagsilabasan ang mga tao mula sa kanilang mga tahanan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at pag-aalala. Ngunit simula pa lang iyon, pinindot ko ang ikalawang button. Ang Bluetooth speaker na itinago ko sa likod ng aparador ay biglang nabuhay. At mula dito, lumabas ang mga nakakatakot na sigaw na inihanda ko. Tulong, sunog, nakulong kami. Ang mga sigaw ay parang totoo, desperado, parang mga taong malapit ng mamatay. Parang awan nyo na, tumawag kayo ng 911. Hindi kami makalabas. Ang kombinasyon ng alarma at ng mga sigaw ay lumikha ng isang perpektong emergency. Nakita ko si Aling Elena na nabitawan ang kanyang hose ng tubig at tumakbo papunta sa aming bahay. Diyos ko, nasusunog ang bahay ni na Jose at Lorna, sigaw niya. Si Mr. Chua mula sa kabilang kalye ay kinuha agad ang kanyang cellphone. Tumatawag ako sa 911. May sunog sa Maple Street. May mga taong nakulong sa loob. Naririnig namin silang sumisigaw. Sa loob ng ilang minuto, ang aming tahimik na kalye ay napuno na ng mga nag-aalalang kapitbahay. Nandoon si Mrs. Williams,
ang mga Johnson kasama ang kanilang mga teenager na anak, at maging si Lolo Foster na mabilis na naglalakad gamit ang kanyang tungkod. Ang buong kapitbahayan ay nagtipon sa aming damuhan, nakatingin sa aming bahay ng may takot. Ang nakakatawa ay ito, naririnig ni na Marco at Lorna ang lahat ng nangyayari sa labas. Ang kanilang pagkakataon na tumawag ng tulong o magpaliwanag ay wala na. Paano sila hihingi ng tulong? Sasabihin ba nilang, tulungan niyo kami, magkadikit kami at hindi kami makapagbihis? Sila ay nakakulong sa kanilang sariling kahihiyan. Nasaan ang usok? Tanong ni Aling Elena habang tinitingnan ang aming bahay. Wala naman akong nakikitang apoy. Baka nagsisimula pa lang, sagot ni Mr. Chua. Pero pakinggan nyo, naririnig nyo ba ang mga sigaw sa loob? Ang mga peking sigaw ay patuloy na tumutunog, na lumilikha ng perpektong ilusyon ng isang emergency. Nagdagdag pa ako ng mga tunog ng pagubo para maging mas makatotohanan. Napansin ng mga kapitbahay ang pickup ni Marco na nakaparada sa aming driveway. Kaninong truck yan? Tanong ni Mrs. Williams. Hindi ba't kay Marco yan? Dahan-dahang sabi ni Aling Elena, ang asawa ni Angela. Anong ginagawa niya dito kung nasa trabaho si Jose? Nakita ko sa kanilang mga mukha, ang mga piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo sa kanilang isipan. Ang kanilang mga hinala ay malapit nang makumpirma. At doon na, nagsimula ang tunog na pinakahihintay ko. Ang mga sirena, una, isa, pagkatapos, dalawa, at maya-maya pa, parang kalahati ng buong fire department ng Quezon City ang papunta sa aming kalye. Mga pulang truck, mga ambulansya, mga sasakyan ng pulis, ang buong emergency response na inorkestra ko. At nangunguna sa lahat ang Rescue Unit 12, ang unit ni Angela, ang sarili kong anak. Paparating na siya. Paparating na siya para sagipin ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Nakita ko ang pagdating ng Rescue Unit 12 na parang isang eksena sa isang pelikula na slow motion. Ang mga kumukutitap na ilaw ng ambulansya ay nagbibigay kulay sa mga mukha ng aking mga nag-aalalang kapitbahay. Mula sa passenger seat, bumaba ang aking anak na si Angela. Ang kanyang uniforme bilang paramedic supervisor ay malinis at propesyonal. Ang kanyang mukha puno ng determinasyon, isang mukha na sanay nang humarap sa mga emergency, isang mukha na hindi pa nakakaramdam ng sakit na malapit na niyang maranasan. Wala siyang kaalam-alam na ang emergency na re-respondehan niya ngayon ay hindi tungkol sa apoy o usok. Ito ay tungkol sa pagguho ng kanyang buong mundo. Anong sitwasyon? Sigaw niya sa mga tao. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng autoridad. May sunog. May mga taong nakulong sa loob. Sigaw pabalik ni Mr. Chua. Naririnig namin silang sumisigaw. Agad na kumilos si Angela. Ang kanyang training ang nagpatakbo sa kanya. Inutusan niya ang kanyang team habang ang mga bumbero ay inihahanda ang kanilang mga gamit. Mukha siyang isang tunay na bayani, walang kamalay-malay na sa loob ng ilang segundo, matutuklasan niyang ang mga biktima ay ang kanyang sariling ina at asawa na hubad at magkadikit sa loob ng kwarto kung saan siya lumaki. Isang malaking martilyo ang bumagsak sa aming pinto. Ang tunog ng nababasag na kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong kalye. Pinangunahan ni Angela ang kanyang medical team papasok. Sumunod ang mga bumbero, dala ang kanilang mga hose at gamit. Fire department, sigaw ng kapitan ng bumbero. Nasaan kayo? Magsalita kayo kung naririnig nyo kami. Mula sa itaas, narinig nila ang isang desperadong boses, ang boses ni Marco. Dito sa taas, sa kwarto, tulungan nyo kami. Sa sandaling iyon, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Angela. Kahit mula sa malayo, nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo. Ang boses na iyon, pamilyar, sobrang pamilyar, pero itinulak niya ang pagdududa. Ang kanyang profesionalismo ang nanaig. Ikalawang palapag, Master Bedroom! Sigaw niya sa kanyang team at tumakbo paakyat sa hagdanan, 2 baitang sa isang hakbang. Narating niya ang pinto ng aming kwarto. Kumatok siya ng malakas. Ito ang Tampa Fire Rescue. May nasaktan ba? Kailangan namin ng medical assistance. Ang sigaw niya, na pinalitan ko sa isip ko ng ito ang Quezon City Fire Rescue. Kailangan namin ng tulong medikal, sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay pilit at puno ng sakit. Nagkaroon ng aksidente,
Pinihit ni Angela ang doorknob at itinulak ang pinto. At doon, sa loob ng kanyang silid tulugan, noong bata pa siya, nakita niya ang isang tanawin na susunog sa kanyang alaala habang buhay. Si Marco, ang kanyang asawa, at si Lorna, ang kanyang ina. Pareho silang hubad, pareho silang natataranta, at kahit paano, sila ay pisikal na magkadikit sa paraang hindi maintindihan ng isip. Sa isang sandali, parang tumigil ang oras para kay Angela. Ang kanyang utak ay hindi maproseso ang kanyang nakikita. Ang kanyang training bilang paramedic ay nagsasabing may 2 taong nangangailangan ng tulong medikal. Ngunit ang kanyang puso, ang kanyang kaluluwa, ay nagsasabing ito ay imposible. Isang bangungot. Angela, bulong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng hiya. Kaya kong ipaliwanag, hindi kami makawala, sabi ni Lorna. Hindi makatingin sa mga mata ng sariling anak. May nangyaring mali. Hindi kami makahiwalay. Nakatayo lang si Angela sa pintuan. Ang kanyang medical bag ay nasa isang kamay. Ang kanyang radyo ay nasa kabilang kamay. Nakatitig lang siya sa 2 taong sabay na sumira sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, at sa kanyang puso. Sa likod niya, dumating ang kapitan ng bumbero. Anong sitwasyon, paramedic? Tanong nito. At pagtingin niya sa loob ng kwarto, ang kanyang profesional na mukha ay biglang nagbago. Diyos ko po, bulong niya. Ito ay isang medical situation. Sa wakas, parang may bumalik na lakas kay Angela. Ang kanyang training, ang kanyang disiplina, ang sumagip sa kanya mula sa pagkatulala. Pumasok siya sa kwarto. Ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang anak na nasasaktan. Ito ay boses ng isang profesional, malamig at walang emosyon. Kailangan natin ng acetone at medical adhesive remover mula sa ambulansya, sigaw niya sa kanyang team sa ibaba. Dalhin niyo ang skin separation equipment at mga gamot para sa sakit. Sinubukan siyang abutin ni Marco. Angela, pakiusap. Pakinggan mo ako. Umatras si Angela, umiiwas sa kanyang kamay. Huwag ka munang magsalita ngayon. Si Lorna ay umiiyak, ngunit hindi malaman ni Angela kung ito ay dahil sa sakit o dahil sa hiya. Siguro pareho. Gaano na kayo katagal na ganito? Tanong ni Angela. Ang kanyang training ang nagtulak sa kanya na mangalap ng impormasyon. Halos 1 oras na, sagot ni Marco. Sinubukan na namin ang lahat. Hindi kami makagalaw nang hindi masakit. Habang ang kanyang team ay nag-aakyat ng mga gamit, kumilos si Angela na parang isang makina. Alam niya ang gagawin. Nakaranas na siya ng mga kaso ng mga taong nadikit sa industrial adhesive, dati mga aksidente sa trabaho, mga birong nagkamali. Pero hindi kailanman ang sarili niyang ina at asawa. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay hindi nawala sa kanya. Siya ay literal na naghihiwalay sa 2 taong sumira sa kanyang pamilya. Habang nangyayari ang lahat ng iyon sa itaas, sinimulan ko ng paandarin ang aking sasakyan at dahan-dahang nagmaneho papunta sa aming bahay. Oras na para gampanan ang aking papel. Ang papel ng isang nagulat at nag-aalalang asawa na kararating lang mula sa overtime para matuklasan ang impyerno sa kanyang sariling pamamahay. Ang bitag ay gumana, ang mga manonood ay naroon na, at ang palabas ay malapit nang magsimula. Pagdating ko sa aming bahay, ang eksena ay parang isang pelikula ng sakuna. Mga kumukutitap na ilaw, mga taong nagkakagulo. Sinalubong ako ng mga awa ng aking mga kapitbahay. Jose, ang bahay mo, sigaw ni Aling Elena. Ginampanan ko ang aking papel ng perpekto. Ipinakita ko ang pagkalito, ang takot. Anong nangyayari? Nasaan si Lorna? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Unang lumabas si Angela. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. Sa likod niya, inilabas ng mga paramedic ang isang stretcher. Nandoon si Marco, natatakpan ng puting kumot, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa kahihiyan. Hindi siya makatingin sa kahit sino. Sumunod ang isa pang stretcher kung saan nakahiga si Lorna, umiiyak ng walang tigil. Ang mga kamera ng cellphone ay kumikislap na parang mga bituin sa isang madilim na gabi. Ang kanilang kahihiyan ay naging isang pampublikong palabas. 2 oras ang lumipas, nasa waiting room ako ng ospital. Ang mga nurse at doktor ay nagbubulungan,
tungkol sa kakaibang kaso. Dalawang taong magkadikit? Hindi ito isang bagay na nakikita nila araw-araw. Lumapit sa akin si Angela. Ang kanyang uniforme ay gusot na. Ang kanyang mga mata ay pagod na. Umupo siya sa tabi ko, tahimik. Kumusta na sila? Tanong ko, habang inaakbayan siya. Okay na sila, physically, mahina niyang sabi. Ginamit ng mga doktor ang acetone at solvents para paghiwalayin sila. May mga iritasyon sa balat, pero walang permanenteng pinsala. At emotionally, mapait siyang tumawa. Si Mama, ayaw akong tingnan. Si Marco, panay ang paliwanag. Hinayaan ko siyang magpahinga at sinabi kong kakausapin ko muna ang kanyang ina. Pumasok ako sa kwarto ni Lorna. Nakatitig lang siya sa kisame. Nang makita niya ako, nagsimula siyang umiyak. Jim, patawarin mo ako, sabi niya. Hindi ko sinasadya. Umupo ako sa tabi niya. Ginampanan ko ang papel ng isang asawang nasasaktan ngunit handang umintindi. Gaano nakatagal, Lorna? Tanong ko. 6 na buwan, bulong niya. Pero sabi ni Marco, mahal niya ako. Sabi niya, may kinabukasan kami. Sa gitna ng aming pag-uusap, pumasok ang isang nurse. May dala siyang isang maliit na puting tubo. Mrs. Reyes, sabi ng nurse, ipahid niyo po itong healing gel sa mga iritasyon sa inyong balat. Makakatulong po ito sa pamamaga. Kinuha ito ni Lorna at inilagay sa kanyang bedside table. Nagpaalam ako, magpahinga ka na, sabi ko. Mag-uusap tayo bukas. Hinalikan ko siya sa noo, isang halik na malamig at walang kahulugan. Paglabas ko ng kwarto, hindi ako dumiretso sa waiting room. Lumingon ako sa kaliwat kanan. Nang makita kong walang tao, mabilis akong pumasok sa isang supply closet na napansin ko kanina. Mula sa loob ng aking jacket, kinuha ko ang isang tubo na kamukhang-kamukha ng ibinigay ng nurse. Ngunit ang laman nito ay hindi healing gel. Ito ay concentrated capsaicin cream. Ang pinakamatapang na uri na makikita mo sa pest control section ng Wilcon Depot, ang uri na ginagamit para itaboy ang mga daga at ipis. Ang uri na kapag naipahid sa balat ay magdudulot ng isang nag-aapoy na pakiramdam na parang impyerno. Nag-antay ako ng 10 minuto. Pagkatapos dahan-dahan akong bumalik sa kwarto ni Lorna. Mahimbing na siyang natutulog, pagod sa lahat ng nangyari. Ang tubo ng healing gel ay nasa bedside table pa rin. Mabilis, maingat, pinalitan ko ang mga tubo. Ang tunay na healing gel ay ibinulsa ko. Ang aking espesyal na regalo ay iniwan ko sa lugar nito. Lumabas ako ng walang ingay, ngunit hindi pa ako tapos. May isa pa. Naglakad ako papunta sa kabilang dulo ng hallway, sa kwarto kung saan dinala si Marco. Kumatok ako. Gising siya, nakatitig sa kanyang cellphone na may pag-aalala. Jim, sabi niya. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya at takot. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pumasok ako. Ipinapakita ang mukha ng isang biyenan na nasaktan at nalilito. Marco, pinagkatiwalaan kita, sabi ko. Paano mo nagawa ito sa amin? Nangyari lang, sabi niya. Isang palusot na walang kwenta. Tulad ng nangyari sa kwarto ni Lorna, isang nurse ang pumasok at nag-iwan ng parehong tubo ng healing gel. Pagkaalis ng nurse, nagpatuloy pa ako ng ilang minuto, ginagampanan ang aking papel, pagkatapos ay nagpaalam ako. Kailangan ko ng hangin. Nagantay ako sa hallway hanggang sa sigurado akong wala ng mga staff sa paligid. At tulad ng isang multo, bumalik ako sa kwarto ni Marco. Tulog na rin siya, pagod sa lahat ng kahihiyan. At tulad ng ginawa ko kay Lorna, pinalitan ko ang kanyang healing gel. Ngayon, pareho na silang may regalo mula sa akin. Isang nag-aapoy na paalala ng kanilang nag-aapoy na pagnanasa. Bumalik ako sa waiting room at umupo sa tabi ni Angela. Niyakap ko siya. Magiging maayos din ang lahat, anak, bulong ko. At habang sinasabi ko iyon, naghintay ako. Naghintay ako sa pagsisimula ng ikalawang yugto ng aking palabas. Ang yugto ng kanilang gantimpala. At hindi nga nagtagal, nagsimula ang mga sigaw. Ang unang sigaw ay nagmula sa kwarto ni Lorna. Isang sigaw na matinis at puno ng panik. Tulong, may mali, ang hapdi, parang nasusunog ako. Halos sabay nito, isang sigaw din ang narinig mula sa kwarto ni Marco. Nurse, yung gel, may mali sa gel na ito. Tulong!
Agad na napatayo si Angela. Ang kanyang medical training ay bumalik. Si Mama yon, sabi niya. Tumakbo kami papunta sa mga kwarto. Kasunod ang mga nurse at doktor na nagmamadali mula sa lahat ng direksyon. Ako, nasa likod lang nila, ginagampanan ang papel ng isang nag-aalalang asawa habang sa loob-loob ko ay nagagalak ako sa bawat sigaw nila. Ang eksena sa loob ng kwarto ni Lorna ay kaguluhan. Namimilipit siya sa kanyang kama, umiiyak at desperadong pinupunasan ang kanyang balat. Yung gel! Sigaw niya sa nurse. Pinahid ko yung healing gel pero parang apoy. Patigilin niyo. Sa kabilang kwarto, parehong-pareho ang nangyayari kay Marco. Ang kanyang mukha ay nakangiwi sa sakit habang sinusubukan niyang alisin ang capsaicin cream na ngayon ay sinusunog ang kanyang balat na may iritasyon na. Ang kanilang sakit ay hindi lang pisikal, ito ay isang sakit na nagpapaalala sa kanila ng kanilang kasalanan. Bigyan niyo ako ng gatas, sigaw ni Angela sa isang nurse. Agad na nakilala ang mga sintomas. At mantika. Mukhang capsaicin exposure ito. Habang ang mga staff ng ospital ay abala sa pag-neutralize ng paso, isang doktor ang kinuha ang mga tubo sa kani-kanilang bedside table. Paano nagkaroon ng capsaicin sa loob ng medical healing gel? Tanong niya, naguguluhan. Baka may error sa manufacturing mungkahi ni Angela kahit na may hinala na sa kanyang boses. Nakatayo lang ako sa hallway, pinapanood ang lahat. Ang aking puso ay puno ng isang madilim na kasiyahan. Ang hustisya, minsan ay kailangan mong kunin sa iyong sariling mga kamay. Okay ka lang, Tay? Tanong ni Angela, habang ipinapatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Umiling ako, nagpapakita ng kalungkutan. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari ang lahat ng ito, sabi ko. Una ang relasyon nila, ngayon itong aksidenteng medikal, parang gumuho na ang lahat. At habang nagaganap ang kaguluhan na iyon, may isa pang kaguluhan ang paparating. Sa dulo ng hallway, bumukas ang pinto ng elevator. At mula dito, lumabas si Aling Elena. Ang kanyang mukha ay hindi mukha ng isang nag-aalalang kapitbahay. Ito ay mukha ng isang babaeng handa ng makipagdigma. Nagmarcha siya papunta sa amin. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Jose, tawag niya. Narinig ko ang nangyari ngayon tungkol kina Marco at Lorna. Elena, hindi yata ito ang tamang oras, mahinahon kong sabi. Hindi, Jose, matigas niyang sabi. Ang kanyang boses ay may talim na hindi ko pa narinig dati. Ito ang tamang oras. Dahil mayroon akong napakahalagang sasabihin sa inyo tungkol kay Marco Martinez. Napatingin si Angela, nakausap ang mga doktor. Aling Elena, anong ibig niyong sabihin? Tumingin si Aling Elena sa aming dalawa ni Angela. Pagkatapos ay sa kwarto ni Marco kung saan naririnig pa rin ang kanyang mga daing. Ang ibig kong sabihin, ang asawa mo ay hindi tulad ng inaakala mo, Angela. At Jose, hindi lang kayo ang biktima ni Marco. Ang buong hallway ay biglang tumahimik. Kahit ang mga nurse ay parang nakaramdam na may isang malaking revelasyon na malapit nang mangyari. Hinigpitan ni Aling Elena ang hawak sa kanyang bag. Si Marco Martinez ay nagsinungaling sa ating lahat, tumingin siya ng diretso kay Angela. Ang asawa mo ay may relasyon sa akin sa loob ng 8 buwan. Sabi niya, mahal niya ako, naiiwanan ka niya. Kinuha niya sa akin ang 500,000 piso para sa kanyang negosyo na hirap daw. Napahawak si Angela sa pader. Imposible. Matapos kong marinig ang nangyari ngayon, nagsimula akong tumawag pagpapatuloy ni Aling Elena sabay labas ng kanyang cellphone. Si Margaret Chua, si Patricia Williams, si Linda Foster, si Marco ay nakikipag-date sa kanilang lahat. At parang isang eksena sa pelikula, bumukas muli ang elevator at mula dito lumabas ang 2 pang babae, si Mrs. Margaret Chua at Mrs. Patricia Williams. Pareho silang mukhang naguguluhan. Tumawag sa amin si Elena, sabi ni Margaret. Pumunta kami nang marinig naming na ospital si Marco. Kumunot ang noo ni Patricia. Pero Elena, sabi sa akin ni Marco, kapitbahay ka lang niya. Sabi niya, halos magkasama na kami sa iisang bahay. Ganoon din ang sinabi niya sa akin tungkol sa iyo, sagot ni Elena. Nagkatinginan ang 3 babae. Ang panloloko ni Marco ay naging malinaw na parang sikat ng araw. Sa tingin ko, kailangan nating mag-usap-usap tungkol kay Marco Martinez, mahinahon kong sabi,
Ginagampanan ang papel ng isang taong nagulat din. Sa sumunod na oras, sa gitna mismo ng hallway ng ospital, habang si Marco ay sumisigaw pa rin sa sakit sa loob ng kanyang kwarto, ang kanyang imperyo ng kasinungalingan ay gumuho. Bawat babae ay nagkwento, ang pattern ay pareho. Akitin, kunin ang tiwala. At pagkatapos, dahan-dahang humingi ng pera. Tinulungan niya akong i-update ang aking testamento, mahinang sabi ni Linda Foster na kadarating lang din. Ginawa niya ang sarili niyang beneficiary ng 1,000,000 piso. 2.5 million piso sa akin, sabi ni Margaret. Si Angela ay nakikinig lang, tulala. Nang banggitin ni Patricia na may susi si Marco sa kanyang bahay at access sa kanyang bank account, sa wakas ay nagsalita si Angela. Ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang biktima. Ito ay boses ng isang taong handa ng lumaban. Kailangan nating tumawag ng pulis. Nakatawag na, sabi ni Aling Elena. Parating na si Detective Morales. Sa sandaling iyon, bumukas muli ang elevator. Isang lalaking nasa 50 anyos, seryoso ang mukha at may nakasabit na badge sa kanyang sinturon ang lumabas. Tapos na ang laro ni Marco Martinez. Ang hustisya ay dumating na. Ang mga sumunod na araw ay parang isang bagyo. Ang kwento ng isang landscaper na nahuling nakadikit sa kanyang biyenan ay kumalat na parang apoy sa aming buong komunidad. At maging sa balita, ang aming tahimik na kalye ay biglang napuno ng mga media van. Ang aming bahay ay naging isang tourist spot. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang bagay ang malinaw. Ako ang biktima. Si Jose Reyes, ang kawawang matanda na niloko ng kanyang asawa at manugang. Ganoon ang tingin sa akin ng lahat, at ginampanan ko ang papel na iyon ng buong husay. Ang mga kapitbahay ay nagdadala ng pagkain, mga kaseroles ng kare-kare, adobo, menudo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng awa. Kawawa naman si Mang Jose, bulong nila. Isang mabuting tao, pero sinuklian ng kataksilan. Tinatanggap ko ang kanilang pagkain at ang kanilang simpatya, habang sa loob-loob ko, alam kong ang lahat ng ito ay nangyari ayon sa aking plano. Si Marco ay hindi pinayagang magpiyansa. Masyadong malaki ang flight risk, sabi ng piskal. At habang iniimbestigahan nila ang kanyang kaso, mas marami pa silang natuklasan. Hindi lang pala dito sa Maynila ang kanyang mga biktima. Mayroon din pala sa Cebu at sa Davao. Si Marco Martinez pala ay isang serial predator, isang ahas na naglalakbay sa buong Pilipinas, naghahanap ng mga malulungkot at mayayamang babae na kanyang tutuklawin. Ang mga kasong isinampa sa kanya ay dumami, fraud, estafa, at ang pinakamabigat sa lahat, conspiracy to commit murder. Nahaharap siya sa habambuhay na pagkakakulong. Ang kanyang kastilyo na gawa sa kasinungalingan ay gumuho at naging abo. Si Lorna naman ay nakalaya sa piyansa. Ngunit ang kanyang kalayaan ay isa lamang ilusyon. Itinakwil siya ng kanyang sariling pamilya. Hindi na siya maaaring bumalik sa aming bahay. Tumuloy siya sa kanyang kapatid, ngunit alam kong ang buhay niya ay hindi na magiging katulad ng dati. Sa aming komunidad, siya ay isang pariya, isang babaeng kinasusuklaman, isang babala sa lahat ng mga asawang nag-iisip magtaksil. Agad akong nagsampa ng divorce. At dahil sa matibay na ebidensya ng kanyang adultery at ang planong pagpatay sa akin, napunta sa akin ang lahat. Ang bahay, ang aking pensyon, at ang aking life insurance policy. Ang mismong bagay na gusto nilang kunin sa akin ay nanatili sa aking mga kamay. Ang pinakamasarap na bahagi ng hustisya ay ang makita ang ibang mga biktima ni Marco na bumabangon. Si Aling Elena, kasama sina Margaret, Patricia at Linda, ay nagsampa ng kaso para mabawi ang kanilang pera. At dahil sa mga ebidensya, karamihan sa mga ninakaw ni Marco ay naisauli sa kanila. Sila, na dating mga estranghero sa isa't isa, ay naging magkakaibigan. Nagbuo sila ng isang support group. Tinawag nila itong Samahan ng mga naging biktima ni Ahas. Sila ay naging mas matatag at mas matalino. 2 linggo, pagkatapos ng lahat ng gulo, umuwi si Angela sa bahay. Ang kanyang mga gamit ay nasa mga karton. Ang kanyang mga mata ay malungkot pa rin, ngunit mayroon ng kislap ng pag-asa.
Tay, sabi niya, habang umuupo kami sa aming beranda, patawad po at dinala ko si Marco sa pamilya natin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Anak, wala kang kasalanan, sabi ko. Hindi mo alam kung anong klaseng demonyo siya. Ang mga taong tulad niya ay eksperto sa pagkukunwari. Niloko kanya, niloko niya tayong lahat. Sa mga sumunod na buwan, dahan-dahan naming binuo muli ang aming mga buhay. Si Angela ay bumalik sa trabaho. Ang kanyang karanasan ay ginawa siyang isang mas mahusay na paramedic, isang mas maunawaing leader. At ako, bumalik din ako sa Wilcon Depot, pero hindi na bilang full-time manager. Kinuha ko ang option na maging part-time consultant na lang, kailangan ko ng oras. Kailangan naming pareho ng oras para maghilom. Ang aming bahay, na dating naging pugad ng kataksilan, ay muling naging isang tahanan. Tuwing linggo, kasama namin si Aling Elena sa hapunan. Siya ay naging parang isang pangalawang ina kay Angela, isang tunay na kaibigan sa akin. Ang aming mga tawanan ay unti-unting bumalik. 6 na buwan ang lumipas. Isang umaga, habang nagkakape kami ni Angela sa kusina, narinig namin sa radyo ang balita. Ang hatol kay Marco Martinez, 28 taon sa bilangguan, walang parole. Mabuti, sabi ni Angela, habang humihigop ng kanyang kape. Nakuha niya ang nararapat sa kanya. Tumingin ako sa kanya, ang aking anak. Napakatatag niya. Isang tunay na mandirigma. Isang hapon, habang nag-uusap kami, sinabi niya, Tay, iniisip kong bumalik na sa sarili kong apartment. Tumingin ako sa kanya, nag-aalala. Sigurado ka na ba, anak? Hindi ka naman kailangang magmadali. Ngumiti siya. Isang tunay na ngiti. Opo, Tay. Sa tingin ko, handa na ako. Pero gusto ko, malapit lang. Siguro doon sa kondo sa may Katipunan. 10 minuto lang mula dito. Perpekto yan. Anak, sabi ko. Ipinagmamalaki ko siya. Ang sakit ay hindi siya sinira. Bagkus, lalo pa siyang pinatibay. Ikaw, Tay? Tanong niya. May plano ka bang mag-date ulit? Natawa ako ng malakas. Anak, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko, sa tingin ko, mas masaya na akong maging isang binata ulit. Saka, abala na ako. Ako na yata ang hindi opisyal na tagapayo ng mga babae sa ating lugar na naloloko ng mga mas batang lalaki. Totoo iyon. Kumalat ang kwento tungkol sa ginawa ko, at marami ang lumalapit sa akin para humingi ng payo. Nakatulong na ako sa 3 pamilya na matukoy ang mga senyales ng panloloko. Para kang superhero, Tay, biro ni Angela. Si Jose Reyes, tagapagtanggol ng mga naaaping kababaihan. Hindi. Sabi ko, isa lang akong taong natuto sa masakit na paraan kung paano makakilala ng isang ahas. Isang gabi, habang nakaupo kami sa aming paboritong lugar sa beranda, pinapanood ang paglubog ng araw, nagtanong siya, Tay, pwede ba akong magtanong? Siyempre, anak, pinagsisihan mo ba ang paraan kung paano nangyari ang lahat? Ang paraan kung paano nahuli sina Mama at Marco? Pinag-isipan ko ang kanyang tanong ng mabuti. Tumingin ako sa malayo, sa mga kulay kahel at lila sa kalangitan. Pinagsisisihan ko na nakita mo ang dapat mong makita, dahan-dahan kong sabi. Pinagsisisihan ko na ang pamilya natin ay sinira ng kanilang kasakiman at kataksilan. Pero pinagsisisihan ko ba na hinarap nila ang bunga ng kanilang mga ginawa? Hindi. Hindi, kahit isang segundo. Tumango siya at nakita ko ang pag-unawa sa kanyang mga mata. Masaya akong ganyan ang nararamdaman mo, Tay, sabi niya. Dahil ang ginawa nila ay hindi mapapatawad. Ang mahalaga ay nalagpasan natin ito. Mas matatag na tayo ngayon at alam nating maaasahan natin ang isa't isa palagi. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kapayapaan na matagal ko nang hindi naramdaman. Isang tunay na kapanatagan. Nasa kulungan si Marco kung saan siya nararapat. Haharapin ni Lorna ang kanyang sariling parusa mula sa batas at sa lipunan. Ang mga babaeng niloko ni Marco ay nakakakuha ng hustisya. At kami ni Angela, nakabuo kami ng isang bagay na mas matibay kaysa sa sinubukang sirain ni na Marco at Lorna. Minsan pala, ang hustisya ay hindi lang nanggagaling sa korte. Minsan, nanggagaling ito sa komunidad. At minsan,
Nanggagaling ito sa isang 64 na taong gulang na manager ng Wilcon Depot na tumangging maging biktima. Natutunan ko na ang paghihiganti kapag inihain ng tama ay hindi lang nagpaparusa sa may sala. Pinoprotektahan nito ang mga inosente at nagbibigay daan sa isang bagong simula mula sa mga abo ng nakaraan. Akala ni Marco Martinez ay kaya niyang sirain ang buhay ni Jose Reyes. Nagkamali siya, sa halip, lalo niya lang itong pinatibay. At iyon ang pinakamatamis na paghihiganti sa lahat.